There is no ocean that can't be parted. There is no mountain that can't be moved. I know there's help for the heavy-hearted. The weak will find their strength renewed. You just gotta have faith. You just gotta have faith. It's light for the shadow, for all your... Praise the Lord! Praise the Lord! To God be all the glory! Amen! Hallelujah! Praise the be to the Lord! highest King! Amen! Let us once again join our voices in praising the God of our salvation! Praise the Lord! We praise the Lord, for He is just not giving us faith, but Amen! rather giving us true faith! A zealous Amen! faith through the man He has sent in the end time! Praise So the let us Lord! now Praise make the a Lord! rejoicing joy as we sing faith to the Lord! Praise the Lord! Lord! Praise the Lord! To God be all the glory! Amen! Praise God! Praise the Lord! Hallelujah! To God be all the glory! Praise the Lord! I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Praise the Lord! Hallelujah!
Glory to God. Praise the Lord. Faith is the most important thing the Lord will seek from us in His imminent return. Amen. A faith that cannot be shaken. Amen. Yes, there are mountains and strong storm of trials. But one thing is for sure. We have a God who will hold us up to the end. Amen. As we are holding our faith in Him. The Lord wants us to be still. Amen. Praise the Praise Lord. the Lord. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. My soul in Christ alone, know His power in quietness and trust. When the oceans rise and
Praise the Lord. Oh, hallelujah. Amen. Glory to God. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Dakilang Lord. Diyos na aming Ama, banal Amen. at makapangyarihan po sa lahat. Amen. Praise the Muli sa Lord. gabing ito, dakilang Diyos, kami lumalapit sa iyong banal na harapan. Amen. Nagpupuri at nagpapasalamat Amen. sa iyong Praise the kabutihan, sa iyong kahabagan sa bawat isa sa amin. Amen. O salamat dakilang Diyos sapagkat lagi kang nagbibigay ng malayang pagkakataon Amen. upang ikaw ay aming mapapurihan, upang ikaw ay aming maluwalhati. Amen. Sa Praise the gabi Lord. ito, dakilang Diyos, muli naming hinihiling ang pakikisama ng iyong banal na Amen. Espiritu. Amen. Patuloy mong puspusin ang bawat isa sa amin. Amen. Praise Gabayan mo, God. dakilang Diyos, ang aming gagawin sa gabing ito. Amen. Ikaw ang siyang magbigay ng pagtatagumpay. Amen. Praise God. Tulungan mo ang bawat isa, dakilang Diyos, Amen. na sa bawat aming gagampanan, O Ama, ikaw ang siyang aming maluwalhati. Amen. Sa Praise bawat God. naming gagawin, ikaw ang siyang mapapurihan. Amen. O hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kasangkapanin mong mainam ang iyong mga anak na patuloy na handang gumawa ng iyong banal na kalooban. Amen. Praise the Lord. Tulungan mo ang bawat isa sa amin sa Amen. gabing ito. At ikaw, O Diyos, nawa ay malugod sa lahat ng Amen. aming gagawin. Praise Praise the Maraming Lord. salamat, Ama. Thank you, Lord. Maging ang iyong anak nakakasangkapanin upang magsaysay ng iyong mga salita sa gabing ito. Patuloy mo siyang pagpalain. Amen. Pagpalain mo ang kanyang buhay, lalo Amen. na ang kanyang Praise the Lord. ministeryo. Siya nga. Patuloy mong dagdagan ang kanyang kaalaman, Amen. ang kanyang karunungan, Hallelujah. Amen. upang ang mga salita mo, dakilang Diyos na kanyang ipapahayag, dumating ito sa amin, O Diyos, ng may buong kaliwanagan, Amen. may Praise buong the Lord. kapangyarihan, Praise the upang Lord. kami higit na maakay sa pinakamabutong paglilingkod sa iyo. Amen. Marami pong salamat, Thank you, Ama, Lord. sa iyo namin ipinagkakatiwala ang gawaing ito. Siya Sa nga po. dakilang pangalan ng Panginoong Praise Jesus. God. Amen. Amen. Praise the Praise the Lord. Lord. Glory Praise to the God. Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. At this point, we shall hear testimonies of how faith worked in the lives of our sisters. Bukas po ang pagkakataon para maipahayag ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord! Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, lalo Amen. at salamat po sa ating manggagawa na binigyan po kami ng pagkakataon na makabahagi sa banal na gawain. Praise God. Ang aking pong testimony ngayong gabing ito ay ang pagpapasalamat po sa Panginoon dahil nabigyan po kami ng pagkakataon na makabahagi sa banal na gawain. Amen. At sa pagsisikap po ng aming leader, ay napagtagumpayan po namin matapos ang lahat ng aming pinaghirapan. Hari nawa po ay magustuhan po ninyo ang aming presentation. Praise God. Maraming salamat po sa ating manggagawa na nagbigay ng pagtitiwala na kami po ay makaganap ng isang Presentation. presentation na ito para sa aming Goshen Plaque. Praise Maraming God. salamat po. Ang aking pong patotoo sa lahat po ng hirap ng aking pinagdaraanan, sa mga pagsubok sa aking buhay, sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa aking mga anak. Isang malayo at isang malapit, ngunit pareho pong malayo ang loob. Kaya po, pero dahil po sa panalangin na lagi kong pinagdarasal, na sila po ay makasama ko pong muli dito sa Italia. Praise At makasama ko po, ang importante po ay makasama ko sila sa paglilingkod. Amen. Maraming salamat po sa mga salitang aming naririnig, lalo na po sa mga bishop na aming naririnig, sa mga presbyter, sa evangelist na naririnig namin na manalangin lamang at sumampalataya at ipagkakaloob ng Panginoon Praise ang the lahat ng Lord. ating mga kahilingan. Amen. Maraming salamat po sa pagtitiwala at sa pananampalataya. Ang ininadalangin ko lang po ay maging matatag ang aking pananampalataya at paglilingkod. May pagpatuloy ko po at huwag po akong mawala sa paglilingkod sa kabila ng Amen. maraming pagsubok. Maraming salamat po at patnubayan po ng Panginoon aking mga patotoo sa aking mga kasama sa Goshen Plaque. Ipagtagumpay niyo po kami ngayong gabing ito. Praise the Lord. Maraming salamat Thank you, po Lord. sa inyong lahat. Praise God. Praise the Lord. Glory to God.
Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa ating mga Amen. kapatid. Sa gabi pong ito, aking ibabahagi sa inyo ang kabutihan na ginawa ng Diyos para sa akin at sa aking Amen. sambahayan. Praise the Lord. Tunay na hindi madali ang maglingkod. Amen. Kasi nga, sa simula pa lang, ang aking pamilya nahahati sa 3 religion. Amen. At sa biyaya ng Panginoon, mula ng madalahan ng salita ng Diyos ang aming sangbahayan, yung 3 religions na yon naging isa na lang po. At sa biyaya ng Panginoon, lahat po kami ngayon ay Fourth Watchers na. Praise the Lord. Tunay, maraming mga pagsubok. Kasi nung ako pa lang, sa amin, talagang inuusig ako. Talaga yung kasambahay mo talaga ang manguusig sa'yo. Amen. Totoo talaga yung nakalagay sa Bible. Pero sa biyaya ng Panginoon, yung number 1 na taga-usig ko, mga kapatid, siya ngayon naman ang sobrang active sa paglilingkod. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Dahil kung hindi narating ng salita ng Diyos ang aking sambahayan, marahil hanggang ngayon nandun pa rin kami sa maling pananampalataya. Tunay. At baka dumating ang ating Panginoon, nandun kami sa mali. Hallelujah. Ano kaya ang aming magiging kalagayan? Salamat sa Diyos dahil bagaman sa paglilingkod, tunay, maraming mga pagsubok na nararanasan, hindi lang sa buhay, kahit nga mga pinansyal, Amen. mga material, pero sa biyaya ng Panginoon, pag nandun ka na sa time na parang nasa dead end ka na, ang Diyos gumagawang makapangyarihan. Amen. Tunay yung kanyang salita na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, Amen. na kahit anong mangyari, humawa ka lang sa kanya, hindi kanya pababayaan. Amen. Bagaman ako, sa aking sarili, marami akong mga pagkukulang. Alam ko, hindi ko pa rin nagagawa yung pinakamabuting paglilingkod sa kanya. Pero siya, lagi siyang tapat. Hindi niya hinahayaan na pagdating ng mga pagsubok sa akin, ako ay malugpo. Hallelujah. Kundi, lagi niya akong inaabot ang kanyang makapangyarihang kamay. Amen. Kung minsan, siyempre, bilang tao, kapag nakakaranas ka ng mabibigat na problema, parang naiisip mo yung tumigil ka, huminto ka. Hallelujah. Pero salamat sa Diyos. Dahil lagi siyang merong mga salita Amen. na nagpapaalaala. Amen. Sa tuwing ganun ang nararamdaman ko, ang ginagawa ko, naghahanap ako ng mga maaari kong mapakinggan. Kahit nagtatrabaho ako, kasi siyempre, pag may problema ka, kahit naman nagtatrabaho, sumisingit talaga ang mga problema. Amen. At pag nandyan na yun, nakakaisip ka ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang ginagawa ko para matalo ko yun, naghahanap talaga ako ng mapapakinggan ko. Na habang ako'y nagtatrabaho, ako'y nakikinig. Para yung papasok sa isip ko, yung papasok sa puso ko, salita ng Diyos, Amen. para ako'y lumakas muli. At sa biyaya ng Panginoon, hanggang ngayon, ipinagtatagumpay niya ako na makapanatili sa Amen. paglilingkod. Praise the Lord. Nung una, wala akong kaalam-alam. Ni kahit nga yung pagpipray, hindi ko alam kung paano gawin. Pag naa-assign ako noon mag-pray, parang ayoko, parang gusto kong tumanggi. Pero salamat dahil may mga manggagawa na nagpupursige Amen. para tayo ay maturuan.
Sa biyaya ng Panginoon na pagtagumpayan ko, nakakapag-pray na ako ngayon. Praise the Lord. At hindi lang yun, sa biyaya ng Panginoon, sa pagkakatiwala ng ating mga manggagawa, hindi lang pagpipray, naaatasan din minsan, magbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Bagaman Praise the sa Lord. kabila ng aking kalagayan, sa kabila ng ako'y mahina, pero hindi niya hinayaan na doon lang ako sa pwestong iyon. Kundi Amen. binigyan niya ako ng pagkakataon para siya ay mapaglingkuran ko. Amen. At nawa ay lumawak pa ang aking kamalayan patungkol sa kanyang mga salita at patuloy pa akong gamitin ng Panginoon Amen. para sa kanyang mga banal na gawain. Amen. Ako'y Praise the Lord. nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa gabing ito Praise God. at nawa ay patuloy na bakura ng ang Panginoon ang aking mga patotoo. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at maging sa ating mga manggagawa. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli sa araw na ito kami ay naririto sa inyong harapan upang ihayag ang aming mga presentation at Praise the Lord. salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ang patuloy na gumagabay at patuloy na nagbibigay ng pagkakataon upang magawa ang kanyang kalooban. Amen. At ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa Pilipinas kasi, bagaman ako ay matagal lang sa paglilingkod, 30 years na po ako sa faith, sa biyaya ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Praise the Lord. At sa loob ng mahabang panahon, kahit ako ay matagal na sa faith, sa Pilipinas po kasi ay hindi ako masyadong active. Kasi sa Pilipinas ay trabaho lang ako. Trabaho, bahay, ganyan. Ano lang, hindi ko makompleto ang pagdalo sa mga gawain. Yung devotion, mabibilang sa patak ng daliri, patak ng ulan. Ang pag-attend ko ng devotion, kasi ang aking pasok ay 7 a.m. naalis po ako ng bahay ng 4:30. Ay ang simula po ng devotion ay 4:30 a.m. Kaya yung aking nanay, yung aking kapatid, yung mga pamangkin, kasabay ko silang papunta doon sa may daanan. Pag ako'y nakasakay na sa jeep, papunta sa work, sila naman naglalakad na papunta sa chapel para mag-devotion. Kaya nung nasa Pilipinas, hindi ko magawa talaga yon. Hindi ko makompleto. Pati yung mga Bible study, prayer meeting, pag ako'y dumadating sa bahay, tapos na, nagaan na sila, kumakain na sila. Minsan yung prayer meeting naaabutan ko, nakaluhod na sila. Kaya pagka naabutan ko na nakaluhod sila, yun na lang pong ginagawa ko. Lumuluhod na rin ako, nagpe-pray din ako. Pati pagsamba, hindi ko siya makumpleto dahil po pagka Sunday, minsan may pasok. Kaya hindi ako makumpleto ng pagsamba noong nasa Pilipinas pa. Kaya sa biyaya ng Panginoon, siguro po, blessing in disguise din po yung ako ay napunta dito sa abroad. Lord. Dahil nga po nung ako ay napunta dito sa abroad sa biyaya ng Panginoon, simula nung ako ay mapunta dito, lahat ng gawain ng ating Panginoon, morning devotion, Bible study, prayer meeting, pagsamba, evangelistic, sa biyaya ng Panginoon, lahat po yan ay akin ang nagagawa ngayon. Amen. At sa biyaya rin ng Panginoon, sa pagkakatiwala rin ng ating mga manggagawa, ako ay nabigyan rin ng pagkakataon na magdala ng kanyang mga salita. Una sa ofertory, bagaman dati sa Pilipinas po kami ay nagaganoon na, pero dahil nga sa napahinto, kasi nga po busy sa trabaho, syempre nung unang ulit sa abroad, medyo kinakabahan dahil nga parang first time ulit. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil lagi nga pong inaatasan, nasanay na rin po. Parang yung kaba, natatalo na, nawawala na. Lalo na, nung binigyan kami ng pagkakatiwala na mag-message na sa morning devotion. Yung parang na-overcome na yung mga kaba-kaba,
Pero may natitira pa naman konti, pero konti na lang, hindi katulad dati na talagang kabadong-kabado. Kaya sa biyaya ng Panginoon, salamat sa ating mga manggagawa na talagang patuloy na nagtuturo, nag-aakay para yung ating mga paglilingkod ay maging maayos. Kaya salamat sa Diyos sapagkat ako ay muli niyang binigyan ng pagkakataon na yung aking paglilingkod ay maisaayos. Praise God. At sa mga pagsubok naman, syempre po, hindi naman lahat ng tao ay walang pagsubok. Lahat po tayo dumadaan dyan. Siguro po, ang pinakamatinding pagsubok na lang talaga na dumaan sa akin buhay, yung mawalan po ng mahal sa buhay. Talaga namang pagkamahal mo sa buhay ang nawala, syempre yan ay isang napakabigat na pakiramdam na kahit na anong gawin mo, kumbaga hanggang ngayon kasi, hindi pa rin talaga makamove on. Kasi nga yung nawala, yung pinakamahalagang tao sa buhay mo, na yung kahit lagi mo siya nakakasama na sa Pilipinas, dahil nga sanay ka lagi mo siyang kasama, tapos no nag-abroad ka, lagi mo nakakausap, biglang nawala, biglaan, hindi mo inaasahan, kaya medyo mahirap tanggapin. Bagaman nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos na talaga, yung buhay ng tao may hangganan. Kumbaga itinakda na sa kanya talaga yon, hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Pero syempre po bilang tao, bilang anak, syempre may mga time na mami-miss mo, gusto mong makausap, pag halimbawa meron kang problema, gusto mong makausap, kaya lang hindi mo na magagawa dahil nga wala na. Pero salamat sa Diyos, sa kanyang mga salita na patuloy na nagpapatibay dahil nga may mga salita ng Diyos tayo napapakinggan. Meron tayong mga manggagawa na laging naandyan para tayo ay palakasin at salita ng Diyos na lagi tayong aliwin. Kumbaga yung pakiramdam na hindi ka makamove on, unti-unti na siyang nawawala dahil nga napapalitan siya ng dapat tanggapin na natin sa sarili natin na hanggang doon na talaga ang buhay niya. At sabi nga ng mahal na sugong apostol, may rapture, kaya sa rapture magkikita-kita pa rin. Yun na lang po ang pinanghahawakan ko, na sa rapture makikita ko pa rin naman siya. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat bagaman maraming pinagdaanan, maraming pagsubok, talagang napakarami, pero ang Diyos ay lagi naandyan para umalaya at umabot sa atin. Kaya sa gabing ito, pinupuri ko at pinapasalamatan ng ating Panginoon at ibinabalik ko sa Kanya lahat ng kapurihan. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. And now, we shall witness presentations that will glorify the name of the Lord. We shall first witness a graceful dance presentation of the song Faith. Glory to God. There is no ocean that can't be parted. There is no mountain that can't be moved. I know there's help for the heavy-hearted. The weak will find their strength renewed. You just gotta have faith. You just gotta have faith. It's light for the shadow, for all your tomorrows. It's knowing He's there through the sun and the rain. It's when you believe it before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making a way. Just gotta have some faith, faith. You gotta have some. You gotta have some faith, faith, faith.
He's light for the shadows. He's hope for tomorrow. He'll always be there through the sun and the rain. You've got to believe it before you can see it. Then you can walk on, 'cause he's making a way. Just gotta have some faith. You gotta have some. When you don't see it, but you believe it anyway. Just gotta have some faith. To God be all the glory. And we are moving on to our next presentation as our choir sing the song Faithfulness. Faithfulness will once again remind us how faithful is our God towards us. Our brethren sings it with the hearts. Praise the Lord. Rising sun, till kingdoms come, faithful love is unfailing. Shadows turn and tempest stills, you, O God, are unchanging. Every hour I will recall on my hope is Jesus. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. I lift my eyes, I won't forget how great your faithfulness.
Glory to God. Are you still there, brethren? Amen. Praise God. So we are now in the last part of our presentation. Let us now prepare our hearts and souls as we watch a drama presentation of the zealous faith of Job. Praise the Lord. Ang buhay ng tao ay parang daan. Minsan tuwid, minsan palipulik, minsan pataas, at minsan pababa. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang taong naging matatag at di nawala ng pananampalataya sa kabila ng pagsubok sa buhay. Sa lupain ng Az, may isang lalaking naninirahan na nagngangalang Job. Si Job ang pinakamatapat na tao sa buong lupain. May takot sa Diyos at ayaw niyang gumawa o madungisan ang pagkatao niya ng kasamaan. Masasabi nating si Job ay may masaganang buhay. Meron siyang 7 anak na lalaki, 3 babae, at isang mapagmahal na asawa. Meron siyang pag-aari na 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 asno, at 500 bagpares ng baka. At madami din siyang tagapaglingkod. At siya ang itinuturing na pinakadakilang tao sa silangan. Sa kabila ng pagiging marangya ng kanyang pamumuhay, hindi pa rin siya nakakalimot na magpasalamat sa Diyos na lumikha. Isang araw, ang mga anghel ng Diyos ay nagsiharap sa Panginoon. Si Satanas ay naparoon din kasama nila at tinanong siya ng Panginoon. Saan ka nang galing? Sa pagpaparot pa rito sa lupa at sa pagmamanikmanaog doon. Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Natatakot ba nang walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kaniyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay, at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon, at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik, at itatakwil ka niya ng mukha. Narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Isang araw, habang kumakain at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay na lalaki, may dumating na masamang balita kay Job. Sinabi ng kanyang tagapaglingkod, Habang abala kami sa pagtatrabaho, ay may mga dumating na mga Sabadeyo. Kinuha nila ang mga asno at mga baka. Pinatay nila ang aking mga kasamahan at tanging ako lamang ang nakaligtas. hindi pa ito tapos sa kanyang pagbabalita, may isa ulit na dumating at sinabi, Tinamaan ng kidlat ang mga tupa at ang mga kasamahan kong nagpapasyali na matay. Ako lang ang nakaligtas. Hindi pa ito halos tapos sa kanyang pagsasalita. May isa ulit na dumating at sinabi kay Job ay, Sinalakay kami ng 3 pangkat ng kaldeyo. Kinuha ang mga kamelyo at pinatay ang lahat ng aking mga kasamahan. Ako lang ang nakaligtas. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita. May dumating na namang isa at nagsabi,
Habang ang mga anak niyo po ay kumakain at nagiinuman, hinampas ng napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak ito. Nabagsakan sila at sila'y namatay. Tumayo si Job at pinunit ang kanyang balaban. Hinahid niya ang kanyang buhok. Lumuhod at sumamba pa rin sa Diyos. At sinabi niya, hubad ako lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng nangyaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos o tinanong man lang, kaya't hindi ito nagkasala laban sa Kanya. Pumunta uli si Satanas sa Panginoon at sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sa pagpaparot rito sa lupa at sa pagmamanik-manaog doon. Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat. Bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Balat kong balat. Oo, lahat ng tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit, pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. Narito, siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sa gayoy lumabas si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at muling sinubok si Job. Nagkaroon si Job ng malalang karamdaman. Pinasibulan siya ng masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. At kumuha siya ng isang bibingan ng palyo upang ipangkayod ng langit. Sinabi ng kanyang asawa, Namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakil mo ang Diyos at mamatay ka. Sumagot si Job sa kanyang asawa, Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng parusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap at sa labis na pagdurusa sa kanyang kalagayan? sa kabila ng kanyang paghihirap at labis na pagdurusa sa kanyang kalagayan, hindi ito nagsalita ng masama laban sa Diyos. Nabalitaan ito ng mga kaibigan ni Job. Nagkasundo sila na dalawin nila si Job at palakasin ang loob at makiramay. Malayo pa sila ay nakita na nila si Job at halos hindi nila ito makilala. 7 araw at 7 gabi sila na naupo sa lupa kasama si Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano. Dahil nakita nila na sobrang hirap ang kanyang kalagayan. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at inilarawan niya ang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya sinumpa ang Diyos, kundi sinumpa niya ang araw na siya'y isinilang. Hindi alam ng kanyang mga kaibigan na ang pagdurusa ni Job ay ang pagsusukat ng kanyang pananampalataya sa Diyos na gustong subukin ni Satanas. Sinabi nila na marahil kaya ito nangyayari ay malamang may ginawa itong kasalanan kaya ito'y kanyang pinagbabayaran na. At
maaaring malala ang ginawa ni Job na kasalanan, kaya grabe ang dusang nangyayari sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang kaibigan na, Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at ibalik mo ng buo ang pananampalataya mo sa Kanya. Dahil kahit na masama ang iyong ginawa, ay mapapatawad ka niya. Makakalaya ka sa kasamaan at mababalik ang normal mong buhay. Hindi ninyo ako tinutulungan at hindi ako masama at hindi ko alam kung bakit ito nangyayari sa akin at bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay na ito. nang sumali si Elihu sa usapan, napakalayo ng payo nito sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya, hindi ganoon ang Panginoon. Hindi siya gagawa ng ikakasama mo. Nakikita niya ang lahat. At kapag may problema ang tao, tumutulong siya. Kaya nagsalita sa kanya ang Diyos at sinabi, bilang Diyos, ako ang lumikha ng sanlibutan, kabilang ka dito, Job, at walang sino man ang maaring questionin ng aking mga desisyon. Binigyan lang kita ng isang mahalagang aral, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na kita mahal. Pagkatapos ay nakita ni Job ang Diyos. Naging mabuti siya sa kanyang problema at minahal at nagtiwala sa Diyos. Pinagpala ng Diyos si Job. Binigyan ng Diyos si Job ng higit pa sa nawala sa kanya. Binigyan siya ng Diyos ng marami pang hayop. Biniyayaan din si Job ng mas marami pang anak at mas masaganang buhay. Si Job ay umabot ng 140 taon. Sa mga naranasan ni Job na pagkamatay ng kanyang mga anak at pagkawala ng kanyang mga ari-arian, hanggang sa pagkakaroon ng sugat sa kanyang buong katawan, paghuhusga ng kanyang mga kaibigan, ay hindi naging dahilan na panghinaan siya ng loob at mawala ng pananampalataya sa Diyos. Alam niya kung sino ang kanyang malulubos. Alam niya na siya ay buhay na tagapagligtas. At alam niya na isang araw siya ay maghahari sa mundo. Nauunawaan niya na sa simula pa ay itinakda na ang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi na niya kayang lagpasan. Sa mga problemang dumarating sa buhay natin, huwag nating questionin ang Diyos na kung bakit natin ito nararanasan dahil siya ay perpekto. Lahat ng ginagawa niya ay may dahilan. Sa atin na lang kung hanggang saan ang ating paniniwala sa Kanya. Praise the Lord for those wonderful presentation. To God be all the glory. Praise the Lord. Praise God. It is only by faith that we can overcome everything. Amen. Even during the hardest part of our lives, it is faith that will help us withstand every trial and obstacles. Amen. Like Job, if we will hold on to our faith and never doubt God's plan for us, He will prove more of His faithfulness in us. Amen. His faithfulness to His promises. Praise the Lord. Praise the Lord. And now, we are moving on the most important part of this presentation.
and it is the preaching the word of God. May our faith shall once again be empowered and strengthened by His words. And as we come before Him in prayer, may our hearts be found humble to receive His words, His teachings, and His advice to us. Let us pray to have a servant's heart who is always ready to be molded through His words. The words of God shall be ministered to us by our beloved minister. Let us all rise and let us sing Heart of a Servant. Praise the Glory to God.